Magandang araw po sa inyong muli. Ito po ang Ganap Canada and welcome back to our channel. Ang atin pong paksa for today ay ang pelikula na ginawa dito sa Canada, yung sikat-sikat na pelikula na Hello, Love Again ni Joy and Ethan. Kasi marami akong nakita ng mga tanong, lalong-lalo na yung mga kababayan natin from the Philippines na nagtatanong, nangyari ba daw yan sa totoong buhay, yung mga nandito sa Canada, yung mga ibang eksena doon kagaya nung naglinis si Ethan ng poop on the floor at saka yung ihi on the floor. Nangyayari ba daw talaga yan sa atin dito sa ibang bansa, lalong-lalo na dito sa Canada? And yung trabaho ni Joy na naglilinis sila, mga kaibigan niya, kumuha sila ng mga cleaning jobs kung saan-saan. Nangyayari ba daw talaga yan dito sa Canada? So yun yung karamihan na tanong ng mga kababayan natin from the Philippines. Kasi kung hindi mo naman talaga naranasan, hindi mo talaga alam. So, curious sila. So, ngayon, ikukwento natin. Kasi iba dyan, naranasan ko din naman talaga. Personal experience ko talaga yan. So, ang title ng ating video for today is Hello Love Again, Relate Ka Ba? Yan ang title ng ating video. So, muli, ito po ang Ganap Canada. And pag meron ka pong gustong sabihin, i-comment, nakalimutan kong sabihin dito sa episode na ito, gusto ko rin po sana na mag-comment kayo, ikwento ninyo ang mga karanasan ninyo sa comment section. At syempre, huwag kakalimutang mag-subscribe, mag-like, and mag-share na din po. And also, I will take this opportunity para magpasalamat po sa inyo, sa ating mga subscribers. Ang subscribers ko na po as of right now is 125 and maraming salamat po sa inyong lahat. And doon din po sa mga nagko-comment, natutuwa ako. Meron pong nag-comment dyan, out of the blue, sabi niya sa akin, siguro tamad itong babae na to. So, ang tinutukoy niya ako. Talagang literal na judgmental talaga. But then, well, that's your opinion. Hindi ko naman ikaw masasabihan diyan. Kung diyan ka masaya, eh then go. Ako ay masaya naman dito. So, okay lang naman. Walang problema. Tapos meron pang isang nag-comment, Ilocana ba daw ako? Siguro napansin niya dun sa accent ko kasi kahit nagtatagalog ako, may Ilocano accent talaga ako, hindi ko yun maitatago. Opo, Ilocano po ako and iniisip ko nga ngayon, one time siguro, isang araw gagawa ako ng episode na puro Ilocano lang. Abangan niyo po yan. So, yun po ang ating pag-uusapan for today, kaya stay tuned. Ang Hello Love Again was filmed in Calgary. Yan, and Camrose area. So, doon kinuhanan, if I'm not mistaken. So, nakatira kami dito sa Edmonton. If you drive by car, it's I think more or less 2 hours din ang aabutin. So, kasi taga Edmonton kami, Calgary. So, yun, mga ganung oras ang gugugulin mo kung gusto mong pumunta ng Calgary. And the time na pinalabas yung pelikula na yan sa big screen dito, I think nasa school pa ako. Nagpa-practicum ako sa mga ospital kaya hindi ko siya napanood sa sinehan. Yung kapitbahay namin dito si Ate Flory, niyaya niya ako. Pero sabi ko nga, hindi ako makakapunta. Kaya nung pinanood nila, nakita ko siya mugtong-mugto yung mata niya. Nung pag-uwi nila, sabi niya, nag-iiyakan daw yung mga nanood. So, syempre ako, hindi naman ako makarelate kasi hindi ko pa napanood. Recently ko na lang siya napanood. I think nung isang araw lang. Sa Netflix kasi nandyan na yan. So, I think naman lahat na sa atin napanood na ang pelikula na yan. Kaya hindi kayo magagalit sa akin kung ikukwento ko na siya dito sa episode ko. So, I think it's very timely ang aking episode para pag-usapan ang pelikula na yan. Para hindi kayo magalit, baka isumpa nyo ako kasi hindi nyo pa napanood, kinukwento ko na, 'di ba? So, itong episode natin na ito ay sasagutin natin yung mga ibang katanungan ng ating mga kababayan, lalo-lalo na yung mga taga-Pilipinas na syempre kung hindi mo naman naranasan, hindi mo nakita, hindi ka taga dito sa Canada, hindi ka talaga maniniwala na nangyari yung mga ibang eksena doon. So, yung mga tanong nila na
Kagaya nung grabe naman yun, sabi nung isa, lilinisin mo talaga yung kalat-kalat na poop on the floor, tapos yung ihi on the floor, bare hand, ganon. Kasi may eksena yata dun na ano, nung bandang huli nung pelikula na nilinisan ni Ethan yung ihi ng isang pasyente. Yon, bare hand siya, walang gloves or walang ano, tas parang meron lang yatang cloth or tissue na kinuha and then para malinis yung ihi na gano'n. Tapos may ibang tanong pa diyan, totoo ba daw yung mga trabaho ni Joy na yung cleaning job nila, totoo ba daw yon? Mga gano'n. So marami silang mga katanungan. So ngayon sasagutin natin. Yung unang tanong na totoo ba daw na naglilinis ang mga iba sa atin dito ng mga poop, ganun, ganun kadumi yung linilinisan namin dito? Oo, totoo po yan. Mapapatunayan ko po kasi naranasan ko yan. Kasi nung nag-practicum ako, I spend how many months sa mga ospital dito. I think 3 hospital yung pinagtrabahuhan ko. Siyempre, practicum, libre yun, walang bayad. Nagpa-practice ka para ma-prepare mo yung sarili mo. Ganon. So, sa mga ospital na pinagpraktikuman ko, meron talaga kaming pasyente na hawak din. Pero syempre, meron ka ding instructor, meron kang preceptorship na umaalalay sa'yo. So, yung iba, ikaw na talaga yung gagawa. Ikaw na yung mag-administer ng kanilang mga gamot. Ikaw na yung maglilinis sa kanila. Ikaw na yung magpapaligo sa kanila. So, lahat yun na-experience ko. So, yung paliguan mo yung pasyente, punasan mo yung puwet nila, linisin mo kung kumalat yung mga poop nila sa bed nila, sa toilet, gano'n. Yung pong eksena na yun, totoo po talaga yun, nangyayari yun sa totoong buhay. Kung hindi man lahat ng mga immigrant or mga residente, citizen dito na sa Canada, dito nakatira, hindi naranasan yan, karamihan po sa amin naranasan yan. Yan po, ako po ang magpapatunay kasi naranasan ko po talaga. So, yon. So, totoo yon. Totoo yung nangyari at eksena ni Ethan. Totoo yan. Tapos, yung pangalawa, yung bare hands. Walang gloves daw si Ethan. Tapos, nilinis yung, yung ihi on the floor ng pasyente. Totoo ba daw yon? Ganon? Hindi ba nakakadiri yung ihi na hahawakan mo? Ganyan. Kasi yung eksena doon, I think nagwawala yung pasyente nila. Ayun, parang meron siyang dementia patient, mga ganon. Kasi yung hawak nila doon sa home care. I think, yun yun. So, yung eksena na yun, pinakita lang sa aking palagay na dapat linisin mo na yung nasa floor. At that moment, yun yung naisip ni Ethan na gawin. Kahit wala siyang gloves, wala siyang protection sa kanyang kamay, meron siyang cloth na hawak para nilinisan yung ihi sa floor. So, yun yung aking palagay. Nangyayari talaga yun sa totoong buhay. Kasi kailangan yun. Kasi pag merong mga nadisgrasya doon, merong na-sleep doon, pasyente mo, tapos masasaktan pa sila, hindi pwede yon. So, yun yung unang naging reaction ni Ethan nung ginawa niya yun. Tsaka I think pinapakita dun sa pelikula na yung second na abroad ni Ethan dito sa Canada, pinapakita doon na hindi na siya maarte kagaya ng dati. Yun, kasi dun sa unang part ng pelikula, kaya sila naghiwalay ni Joy dahil hindi siya nakatagal sa trabaho dito sa Canada. So parang hindi niya nasikmura, hindi niya natiis yung mga ganong trabaho na maglilinis ka ng mga poop on the floor, mga ganon, yung mga dirty jobs dito sa Canada. So yun yung eksena na ipinakita lang sa pelikula na si Ethan is ready for anything. Yon, gano'n. So, yun yung naging palagay ko doon sa eksena. Tapos yung pagtatrabaho daw ni Joy dito sa Canada na naglilinis, mga gano'n. So, totoo din po yun. Nangyayari yun dito sa Canada. Marami tayong mga kababayan,
mga Pilipino na gumagawa niyan. Pero I think sa mga panahon na ngayon, yung, yung mga company ngayon, ano na rin sila eh, gusto na rin nila na hindi na siya cash job. Kasi kagaya nung pinagtatrabahuhan ko na clinic, hindi na rin kami tumatanggap yung mga naglilinis tapos binabayaran mo on the spot na cash kasi hindi mo siya naipa-file as a company expense. So gusto nila naka-record lahat, sa papel lahat. So yung mga nagki-cleaning job, siguro meron mga ilan-ilan yung mga cash job na nangyayari ngayon. Pero karamihan I think sa palagay ko lahat nasa papel na siya. So noon pwede yung mga ganon. Pero ngayon I think hindi na masyado. Tapos meron pang eksena dun sa pelikula na nag-file sila ng common law para ma-PR si Ethan. So, nangyayari ba daw ba yun dito sa Canada? May nag-comment na iba na baka mapanood daw ng pelikula ng IRCC tapos hihigpitan na naman nila yung mga ganyan kasi nagka-idea daw yung mga Pilipino, iba sa atin dito na pwede pala yung gano'n, mag-file ka ng common law para ma-PR mo yung partner mo. Kung yung isa sa inyo is PR na, magfa-file kayo ng gano'n, common law, para ma-PR mo din yung partner mo. So, yung idea na yun, nangyayari po talaga yun sa totoong buhay. Katunayan, meron kaming isang kaibigan na ganyan yung sitwasyon. Noon yan ha, 10 years ago, hindi ngayong mga panahon ngayon. Kasi ngayon, naghihigpitan talaga. Ang IRCC, lahat ng mga papel is binabawasan yung mga yung mga na-approve ng mga aplikante, kagaya ng mga estudyante, kagaya ng mga nabibigyan ng mga working permit, yung mga nabibigyan ng mga residence permit or residency dito sa Canada. So, yung mga panahon na 10 years ago, meron talaga kaming kaibigan na magpapatunay niyan na totoo pong nangyayari. Kasi yung isa sa kanila, PR, nag-file sila ng common law para ma-PR din niya yung partner niya. Ganon. So, totoo po yun. Yun po yung isang paraan para magkaroon ng papel ang isang Pilipino dito sa atin, sa Canada. Tapos meron pa tayong kababayan na nag-comment, sabi niya ayaw daw niya yung ending ng pelikula. Kasi daw, hindi daw makatotohanan yung yung ending niya kasi yung naging turning point lang daw ni Joy is dahil dun sa letter ng kanyang inalagaan tapos namatay na si Martha. Ang babaw daw ng dahilan kung bakit nag-stay si Joy dito sa Canada at hindi na tumuloy sa US. So, si Kabayan, hindi niya nagustuhan yung ending ng pelikula. So, ako naman, hindi ako makakapag-comment dyan kasi hindi naman ako filmmaker. Sa aking palagay naman, okay naman yung ending para sa akin. Kasi, kung si Joy ay pupunta ng US para lang maging ma-practice niya yung pagka-nurse niya doon. Pwede din naman niyang gawin dito sa Canada eh. Kasi I think si Joy at that time kumukuha na din siya ng kanyang local certification and licensing dito sa Canada. So siguro naman yung iniisip ni Joy doon kaya siya nagstay para makasama niya na si Ethan dito sa Canada, dito na niya itutuloy yung pagiging nurse niya. So, yun yung naging palagay ko. Kaya nagustuhan ko talaga yung buong pelikula. Yung kung i-rate ko siya, sabi ko nga sa inyo, is 9/10. Merong isa lang na 1% lang na hindi ko nagugustuhan. Pero syempre, lahat naman tayo, meron tayong mapipintas sa isang bagay. Kaya yon meron talagang 1% na matitira. So, yan po ang aking masasabi sa pelikula at nakarelate po talaga ako dyan sa pelikula na Hello, Love Again ni Ethan at saka si Joy. At kung ikaw ay Pilipino dito sa Canada at meron kang gustong idagdag sa aking mga sinabi, meron akong nakalimutan,
meron ka ding gustong i-share, i-comment mo dyan sa comment section. At kung ikaw naman ay taga Pilipinas at meron ka pang gustong sabihin, gustong itanong, i-comment nyo din po yan dyan sa comment section. At syempre, huwag nyo naman kakalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-comment kayo ng ating video. Maraming salamat pong muli sa inyong lahat. Magandang umaga at hanggang sa next video natin. Bye-bye!